Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatuwid, ang pagpasok po sa kaharian ng langit ay kinakailangan mo munang malaman kung ano ang kalooban ng Ama. Hanggat hindi mo nalalaman kung ano ang kalooban ng Ama, ay walang kabuluhan ang iyong relihiyon o paniniwala. Kaya itanong natin sa Diyos o sa banal na kasulatan kung ano ang kalooban ng Ama upang hindi masayang ang iyong paglilingkod sa Diyos at huwag maging walang kabuluhan ang iyong paniniwala at hindi ka isa sa kanila na pinagsabihan niya, hindi ang lahat na tumatawag sa Kanya. Kaya po, alamin natin ang sagot sa banal na kasulatan kung ano ang kalooban ng Ama upang sigurado at matiyak ang ating kaligtasan. Ganito ang sinasabi ng Biblia kung ano ang kalooban ng Ama. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kaniya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Sa makatuwid, ang kalooban pala ng ating Ama upang tayo na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, o tumatawag sa Kanya, ay kinakailangan makita at sumampalataya muna sa anak. At alam naman natin na itong anak ay walang iba kundi si Hesukristo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kaniya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa madaling salita, upang tayo'y makasunod sa kalooban ng Ama, ay kinakailangan una ay dapat makita muna ang anak. Pangalawa, pag nakita muna ang anak, ikaw ay sumampalataya. Sa ating panahong kasalukuyan ay imposibleng makita natin ang anak dahil makikita lang natin siyang muli sa kanyang pangalawang pagparito. Ibig sabihin, mapalad yaong unang mga tao sa panahon ni Jesus dahil harap-harapan nilang nakikita si Jesus ng mukhaan. Kaya alamin natin sa banal na kasulatan kung paano natin makikita ang anak upang tayo'y makatupad sa kalooban ng Ama. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia sa 20:29 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen. Sa makatuwid sa ating panahong kasalukuyan, bagamat hindi natin nakikita ng personal o mukhaan ng ating Panginoon, ngunit tayo'y naniniwala sa Kanya, ay mas lalo tayong mapalad. Na ang ibig sabihin, ang paniniwala at ang pagsampalataya ay magkasing kahulugan. Sa makatuwid baga, nakakatupad ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o Ama kahit hindi mo nakikita ng mukhaan ang anak. Pero hindi lamang po basta naniniwala ka lang o sumasampalataya ka lang, hindi po doon nagtatapos. Kailangan mo rin ng paniniwala na may kalakip na gawa. Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip sa gawa. Ano pong paniniwala na may kalakip na gawa upang matupad natin ang kalooban ng Ama at upang tiyak na ating makita ang anak? Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Hallelujah.
Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. niya mga tiil. Siya ang Ginoo, nay ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaamit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.